Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras alas 10:07 pagkaaga. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Endogabusal daw po tabi kitang unyan kan Miyerkules asin na pizza dusina kan bulan kan Agosto 2026. Mga tugang kaibanan niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan Sir Stephen Pabis asin man Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Nakaantabay po kamo sa programang Papitik-Pitik lang digdi sa BBS FM Naga and Pilipinas Good Morning, Bicolandia Maray na aga asin Marhay na aga po sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning sa mga paraantabay ita, marhay na aga. Pero bago po kita magpuon kan sa tuyong mga trabaho ngunyan aldaw, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa tuyong mga trabaho obligasyon. Kaya uya puan sa tuyang daily bread. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3 hanggang 4. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa tuyong daily bread asin bendisyon ngunya na pagkaaga. Oy, pizza dulce and aldaw ka na Miyerkules, mga tugang diban sa mga kababayan ta, medyo malumlum na naman ang kamugtakan ka na panahon na mga tugang. Ano po, duman sa mga kababayan ta kung nag-aapot, ano po ngayon, mauran na malumlum po ang kamugtakan ka na panahon. May posibilidad na magbagunas po na uran, kaya pasiguro kung kamumahali and kung kamumasundo ka na mga aki sa eskwelahan, pasiguro po ni na pamandong. Ang sabi kaya ka na pag-aasa mga tugang, ano po, duwa pang bagyuan na posible pong makaapiktar digdi po sa Pilipinas iyan ngunyan pong bulan kan na Agosto. So bago matapos ang bulan kan Agosto, ang sabi kan pag-asa, pwedeng igwapa nin duwang bagyo na pwedeng makaapektar sa Pilipinas sa mga tugang. So iyan matapos po ang pag-agi kadtong bagyong si Luis asin ang bagyong si Mamay, sabi po iyan kan na pag-asa mga tugang. And itong duwang bagyong nag-agi si Luis asin si Mamay, nagdaranin pagbabaha po yan sa nagkapirang mga lugar digdi po sa satuya sa Pilipinas. Although digdi sa Bicol Region, dahil gayo namati sa Camarines Sur, dahil gayo namati itong epekto kan bagyo. Pero may mga duros-duros. So sabi kan pag-asa sa pagi kan senior weather specialist asin hydrologist na si Rosalie Pagulayan, apat na bagyo ang pinaglalauman ngunya na bulan nin Agosto. Apat suduwa nag-agi na. Iyo na po iyan itong si Luis asin si bagyong Maymay, natapos na ito, nakaagi na tudigdi. So igwapang duwa na posibleng bagyong maglaog ngunya na bulan ka na Agosto sa teritoryo ka na Pilipinas, asin iyan
pwedeng makaapekto sa nagkapirang partiken sa tuyang nasyon na mga tugang. So, nag-abot po sa 1,500 na millimeters ang sabi kan Pag-asa. Nag-abot po sa 1,500 millimeters ang kabilugan na uran na nai-record po duman sa parte mismo kan na Baguio. Sa Baguio monitoring station kan na Pag-asa. Iyan mga tugang si Pag-agi yan kan na bagyong si Mamay. Tan pinakauring bagyong naglaog sa Satuya iyo si Mamay mga tugang. So digdi nakamati kita kan nagtalikod na aldaw needs na mas halangkaw na 963.2 millimeters na normal rainfall sa lugar para po sa bulan kan na Agosto. Malataan sabi kan na Pag-asa mga tugang na nagpuon po ang katamtaman sa gudnang makusog na pagbagunas kan uran iyan na nagpuon po bulan nin Agosto ngunya na pizza 5 kan pizza 5 po nakamati na kita nin katamtaman asin makusog na pagbagunas kan na urad na mga tugang. So maski nga ni nakamati na nin maluyang pag-uran ang lugar sa parte kan Pilipinas antis pa man kan paglaog kan na bulan kan na Agosto mga tugang nagkaigwa na kadtong deklarasyon na panahon na nin na tag-uran pero ito maluluya pa man giraray so mas makusog itong ngunya na bulan kan na Agosto and nagdarayan nin duang bagyong uminagi sa parte kan na Pilipinas. Sabi po mga tugang kan na Pag-asa dahil pinagali ang mga posibilidad na padagos po na makusog na pagbagunas kan uran sa mga masudod na mga aldaw mga tugang. Pag nagkusog, gustong sabihin, maski magkusog ang pagbagunas kan na urad sa mga masudod na mga aldaw, dahil man gustong sabihin, may bagyo na. Igwa kita nin bagyo. Kaya lang may mga panahon talaga digdi po sa Pilipinas na kapag nag-aabot po ang panahon nin tag-uran, rainy season, mga tugang, igwanan talagang mga pagpatak nin mga makukusog na uran na nagre-resulta na kung minsan nin pagba namamati ta po yan ordinaryo po yan bako po yan ng bagyo malangan itakan mga nakalis na mga taon na mga nakalis na mga bulan na mga tugang namamati ta digdi sa tuyan lugar nagbabagunas an uran mga tugang darakan habagat makukusog nagre-resulta kan pagbabaha sa mga tinampo digdi po sa laog kanaga. Pero mayo yanin anunsyo nin bagyo. Natural po yan. Natural yan. Iyon yan sinasabi kan Pag-asa na sa mga masunod niyang mga aldaw, mamamati na an makusog na pagbagunas ka na uran. Ngunyan kaya, ini yung namamati ta mga tugang, bako pa man itong kakusugin na talagang pagbagunas nin uran. Although yao na kita sa pinag-aapod na rainy season. Yao na kita duman sa pinag-aapod na rainy season, pero daita pa namamati itong makusog na pagbulos nin uran sa panahon kan tag-uran. Nagkusog lang si pagbagunas kan uran kan maglaog itong bagyong si Mamay sa kasi bagyong si Luis mga tugang. Pagkatapos kad tumayo na nahiling tangon yan, papatak-patak na lang ang nabulos kan uran, nagkukusog-kusog man, pero ito ano to lang ito, normal lang ito, bako pa tong kakusugin na pagbagunas ka na uran. May mga tendensya, may mga unnormal na itong kakusugi kan pagbagunas kan uran sa panahon kan rainy season. Itong nagdadaguldul na ito, nagkikikilat na busayi na matakuton pagyaong ka sa luwas, biglang makikilat at makusugan uran patapos may mga pagiribang mga daguldul. So iyan na sinasabi kan Pag-asa na magkakamati na sa mga masurudod na aldaw, makakamati na kita nin makusog na pagbagunas kan uran. Pero mayo po yan nin anunsyo nin bagyo.
dahil nangangulugan na, uy, mauranon, may baka ngay, may bagyo, bako, bakong araw kayo, tadig di sa Pilipinas sa mga tuga, nga ordinaryo na pagpanahon kan tag-uran, makukusog, may mga aldaw na naguuran na makusog ang pagbagunas kan uran. Iyan ang sinasabi kan Pag-asa na sa masurudod na mga aldaw makakamati na po kita nin mga makukusog na pagbulos nin uran, ninulit tayao na po kita sa pinag-aapod na rainy season na mga tugang. Ano po? So iyan kaya digdi pinagpapaingat kita na mga namamanuaan kana Pag-asa, lalong-lalo na itong rayaon duman sa mga peligrosong mga lugar, perming pinagbabaha, and duman sa mga lugar na nagtutupas ang daga. And digdi sa anunsyong inikan na Pag-asa, digdi po mga tugang tatawanan na kita ni na pagkakataon na magpreparar. Gustong sabihin itong sa tuya dyan na mga kali, mga kanal, dapat na nga linigon. Itong mga drainage dyan, dapat na nga linigon na mga tugang. Nganing mayong sagabal po duman sa pag-agikan na tubig. Takun minsan mga tugang pano nindaga, pano nin ramog, asin kadakol nin basura, dyan po sa kali, iyo yan ang nagiging dalan, tanganing biglang mag-ulan to ang tubig, mapano tulos ang kalita, dahil nakaka speed nin flow, dahil nakakadiretso ang tubig, kaya nagbabaha po mga tugang. So, sa pahayag na inikan Pag-asa na sinasabi nga pwedeng sa mga masurulod na aldaw, makamati na kita nin mga makukusog na pagbagunas ka na uranda mga tugang. Sungon niya, papagirumdum na kita ka na Pag-asa na dapat tanang linigo nitong mga estero, itong mga kanal, kinakaipuan ta na po yan, si mga basura, na pwedeng makaulang, o itong mga basura na pwedeng ianod pasiring sa mga kali, kung iniyo po mga tugang magkusog na bagunas ka na uran, pwede ta na nga luway-luwayan na haliun, isako, itong mga yaon dyan basura sa Indo, tanganing mahakot po yan kana mga tugang yatong garbage collection team, si mga kolektor ni na basura, para po daina para hulog pa, daina po makaabot pa sa kanal o kali sa drainage, tanganing dai makaulang sa bulos ka na traffic bulos kan tubig mga tugang. Takko na digdi sa naga, angapot kan siyudad Canaga, ang sabi ba ni Mayor Leni Robredo, problema ko man giraring sa sakuyang administrasyon na iniyo pong mga basura, digdi po sa mga creek, sa mga daluyan ka na tubig. Sabi po yan ni Mayor Leni Robredo. So anong gustong sabihin kaya? Ang gustong sabihin kaya, nagpapagirumdum ang alkaldita, digdi po sa Laog Canaga, pariyo kan Pag-asa na day kita magparaaraponin na ati, day kita magparaaraponin basura sa kanal. Tayo po yan na nagiging problema kung ta nasasagop sa tuya pong mga drainage, and digdi po nagkakaigwa nina ba sa nagkapirang lugar, digdi po sa Laog Canaga, considering na ang Naga City talagang basin area, binaba talaga kita. Pero mas magayon, itong mayo na kita ning kontribusyon sa mga basura, dyan po sa mga kanal, ang lokal na gobyerno ka na Naga, labo-labo po ang trabaho sa paglinig ka na mga kanal, mga istribo. Pero igwaman kita kay mga tugang na mga kababayan ta, na digdi po mayong pakiaram sa tao na piglalapigutan kanda local government unit na malinig itong mga estero, malinig si mga kanal,
igwa pa man giraray kita mga pasaway na mga tugang. Pagpaparapasaway, may 4 ka lang o 5 kang parapasaway na sigian na punin na basura. Pag natambak yan, gulpi man girarayan, urual daw, sige sinda nga pun, ining alimbawa 5, maglima na lang, bakong mga disiplinado, dahil napapakiulayan. Sa urual daw na pagapunin da ng basura, natitipon yan. Ang paguna tamayo sa niyan, pag abot ka na panahon na dahil naguuran. So ang paguna tamayo sa niyan, pag abot ka na panahon na tag-uran na, dahil taaram, barado na itong mga kanalta, tanatambak na pala si basura mga tugang. Iyan ang nagiging rason digdi po sa satuyang lugar mga tugang. Kadaklad na duman sa mga kababayan ta kung minsan mayong pakimano, nakakagirumdum lang yan, ani ba niya itong mga kababayan, nakakagirumdum lang maglinig kan na mga kanal, kan mga estero, pag panahon na po, nintag-uran. Dapat digdi, maski ba ko pa pong panahon nintag-uran, mantinido dapat ang paglilinig. Kaya nangapudan na ang local government unit ka na naga sa mga barangay kapitan na kung mapipili, obligahon iniyo pong mga barangay official. Obligahon sinda na kada Sabado and Domingo malinig sinda sa mga kanal na sakop kan sindang barangay. Tama man po yan. Ako, uyo na ko digdi. Tama iniyo pong pangapuda na ini kana alkalde ka na siyudad ka naga saka ka na enro ka na siyudad ka na naga mga tugang na obligahon iniyo pong mga barangay official sa siyudad ka naga pati itong mga residentes ka na barangay na dapat pag-aaldawnin Sabado and Domingo mga tugang marabusinda malinig sinda dyan sa mga estero, malinig sinda dyan po sa mga kali, sa mga kanal, sa mga drainage. Tanganing digdi po, dai natatambak, dai nababara, dai natatambak ang basura dyan po sa drainage sa mga tugang o mga kanal. Tatrabaho man talaga yan kana mga barangay official. Trabaho ninda yan na linigon yan. Parte yan kan obligasyon ninda bilang mga barangay official and partiman kan trabaho ninda na pagirumdumon o kundai mga tugang tawanan ninda pinalidad itong mga tao na imbulto sa pagparaapunin basura sa gilid po kana mga kanala mga tugang. Bako na itong papamultahon ta. Daita na pamultahon ta, dipisil an imo. Kadakol mga tugang namumroblema ngunyan sa imo. Kadakol na namumroblema ngunyan sa kwarta. Pagkatapos tatawan ta paninda penalty na kwarta. Bako na yan dain ako nagpo-propose kaya ninda penalty na tatawam tang penalidad na kwarta mga tugang. Kundi pag nadakop dyan sa laog ka na barangay na sige na apon nin basura nin mga ati dyan sa parte kan kanal o kundi man sa gilid kan tinampo sige na po na bako man itong bugtakan apunan tanganing duman itambak itong basura so tawanin pinalidad sindaan palinigon ika ngaya nadakop ta ka na nag-apon kanina basura dyan sa kanal nadakop ta ka na tinambak mo si basura dyan sa parte ka na tinampo na bako man yan ang tambakan igwa kita nin lugar na tambakan tanganing duman lang maagi pag-agi ka niyong garbage collection na team duman lang kukunon ika tinatawan ta kaninda 2 aldaw na padusa multa na ika malinig ka digdi sa lugar na ini sa estirong ini iyan na mga tugang
pananin na pinalidad arog lang kaya day ng kwarta. Ano? Tadi pisilo ng kwarta ngunya na panahon kadakol nagahalat ning kwarta ngunya da mga tugang. Kadakol babayadan, kadakol gagastusan. Patapos pag nadakop mo na nagapunin basura, kukuyanan mo pa mumultan pa ning kwarta. So day ko na yan nire-recommendar yan pag multan ning kwarta. Para buson yan, ano, palinigon dyan. Iyan ang pinakamaray. Pag abot kanal daw, madidisiplina po yan. O, pag utro na naman na nadakop mo, ikaduwang dakop, apat na aldaw ka ng malinig. 2 Sabado, 2 Domingo, malinig ka dyan. Ano? Yun yan. Paurotro, ginigibo yan sa barangay mga tugang, arog kayo ng mga tinatong pinalidad. Ini yung mga kababayan ta, ining mga kababayan ta mga tugang na medyo mayong pakiaram, apun sa naning apunin na basura, sinda mga tugang, madidisiplina yan, mapurundo yan. Mapagalbagang magpararabos 2 aldaw, poon ngayang alas 8 nin aga, abot alas 4 nin aga, aning hapon, marabos ka dyan. O, iyo baga, masakiton mo kayo, mapagalo niyan, sulo-sulo ka, nagrarabos ka dyan, naglilinig ka, nag-aaragi si mga kuyan mo, si mga kabarangay mo, nahihiling ka, masupog baga, pagkatapos saputon niyan, anong ngayon ta si Berto, anong ngayon ta si Marta, na yaon dyan naglilinig, sa party ka na kali, may maritis man masabi aram mo kaya ngayon pasupog ngayon dahil ngayon na nadidisiplina sinabihan na ngayon di magparaapon nin ati dyan sa parte kan gilid kan tinampo dahil magparaapon ngayon na basura dahil magparaapon nin ati sa kanal paparagibong ngayon so ani ba man masabi maraya pa nga siya masupugon baga kaya mababakli yan mababago yan na mga tugang mababago po yan na pag-uugaling iyan kung permina sana na paparabuson mo yan dyan so mayo man pati yung violation and digdi mga tugang mauli man siya pag alas 11 niya mapuli ka na pwede ka na magsurusap na balik ka na naman niya pagkatapos nga kaya balik ka na naman alauna abot alas 4 pag dahil nagbalik ka bago ka ngayon magtrabaho dyan madigdi ka go na nga sa barangay tanganing maaraman mi na ika nga ma-report na matrabaho ka na doon sa lugar mo iyan mga tugang igwaman niya kaming papaibanon na tao para i-monitor ka. So day ka makakadulag. Mayo man dyan na human rights violation. Mas grabe pa nga niyan multa kan kwarta. Tamasakit nyo niya na panahon na mga tugang paghahanap nin kwarta, pagpaparahalat na magabutan kwarta, di pisilon. Pagkatapos magagastusan ka pa, maluwas ka na, at mayo na nga ning nag-aabot nin kwarta, mamulta ka pa. Kaya aliw na itong multa ning kwarta. Sa bagay, mayo man pong rekomendasyon si Mayor na magmulta. Inangat lang itong mga kapitan. Ako man lang sinagrekomendar po kadto na si mga dadakop na magbabalga dyan na dapat patawan na nin multa na barangay. Pero bako pong kwarta, abo ko kadtong kwarta, patrabaho niyan para buson. Tapag kwarta kaya dipisil kung mayo pala nin kwarta nagparahalat mayo man nagaabot nin na kwarta mga tugang sa iya di paano na tatawan mo pa nin problema na sarong tao pero kung na marabos lang malinig dyan sa parte kan estero sa kanal mayong rason siya kaya nadain niya magibuan na nasambit ng bagay and madidisiplina yan. Nahihiling ta kaya ngunya na panahon, nahihiling ta kaya ngunya na panahon na mga tugang, mga kababayan ta, nalinig lang sa mga kali, sa mga estero, mga tugang, pag panahon na nin tag-uran, mas magayon nga ni na naglilinig ka mo sa mga estero, sa mga kanal,
itong panahon nin tag-init o summer. Tamayo nin tubig, nahihiling ninduan ati, nakakalkal ninduan na ati mga tugang. Ano? So, gustong sabihin, mas magayon dahil ka maaatian na and mapapararom mo pa, mapapararo mo pa mga tugang, iniyo pong sa indong mga kalidyan. Bakong arog ko na, arog ka ni panahon na nind, panahon na mga tugang nin tag-uran, may tubig na. So, hinuhuga ka na, ani ba niya itong mga kababayan na magparalinig dyan. Pero kung na summer, dapat dyan, sabi nga ni Mayor, sabi mi, na dapat sa kada Sabado and Domingo ginigibo inoobliga ang mga barangay official pagkatapos ang mga suna-suna inoobliga na magrabus sa mga estero, maglinig diyan sa sindang mga barangay, tangani na dai po o maski puro paano digdi makakaina-ina yan, kan kontribusyon kan baha digdi po sa satuyen lugar. Makakaina-ina yan. Although, dahil man sinasabi na paglinig mo, pag napararom mo, nalinigan mo itong mga estero, itong mga inaapod niya itong mga kanal dyan, mga drainage, dahil na magkakaigwanin na baha sa satuyang lugar. Pero makakatabang, maski puro pa, na may inaan ang baha digdi po sa satuyang lugar. Kung regular, kita na magtatarabangan sa paglinig po dyan sa satuyang lugar. Iyon ni, maski bagaan na pag-asa nagsabi dapat maglinig, nagpapagirumdum. Ngaya, duman sa mga kanal, dapat ngaya mag-ingat. Maabot na makukusog na pagbulos ka na uran, pwedeng yung magbaha. So, pag sinabing maabot na ang makukusog na pagbulos kan uran, pwedeng magbaha. So, ang gustong sabihin kan pag-asa, dahil man lang direktang sinabi kan pag-asa, ang gustong sabihin kan, maghanda kita, magpreparar, maglinig na. Tabako naman kayong trabaho kan na pag-asa na masabi, relinigan nindo itong mga estero nindo. Trabaho naman yan kan LGU, trabaho na yan kan kapitan. Pero, ang gustong sabihan, kan pag-asa, pwedeng magbaha. So, dyan po sa pinagsasabi kan pag-asa na pwedeng magbaha, mga tugang, paiwason lang nindoan sa indo pong isip. So, kinukondisyon na kan pag-asa kita na magpreparar, magtagarilinig na kita kan mga estero. Ano man lang yan na marabos ka dyan, madara ka nga pala, pagkatapos araliun niya na sarong alda o duwang aldaw man lang anhagad po mga tugang kan lokal na gobyerno kan na naga Sabado Domingo marabos kaning alas 8 pag alas 11 tapos ka na o pagka utro na naman aga alas 8 na naman and alas 11 araw kaya na mga tugang tangani po na maging malinig and dyan po, dahil kita, makalikay kita sa parte mismo ka na baha. Ani ba man kayo niya itong mga kababayan, mayong pakiaram si dahil lugod marabos, kung may kwarta ka mo, kung may nag-aabot sa indong kwarta pag kikinsina sa kakatapusan, kung may nag-aabot sa indo, kamo na lang ang magpa-snack. Busayi, pa-snack ka. Kung abo nindong mag-aarabos, kamo na lang ang magpa-snack naman sa nagrararabos, tanganing may pakonswilo man, may kontribusyon man kamo, ganahan man itong mga nagrararabos. Makain na nakit man kaya na nagrararabos si iba, patapos kamo mayong pakiaram, pero abo man nindo na nagbaba dyan sa indong lugar, pambihira man kamo. Kung may nag-aabot sa indong imo, kwarta, kada kinsinas, kada katapusan, kamunan tao dengan tiga sanggatos makontribusyon ako sanggatos pambakal ni na tinapay si iba man dyan na abong magrabos si mga pagtaraid kisira 50 pambakal ng tigning yelo si iba man juice di ma-producer ka na lang nin
ma-producer ka na lang ning water jug. Ano po? Tanganing Jan Iguana, may tinapay na, may juice na, okay na, may nagrarabos. Tanganing may contribution kan lamang. So iyo po yan ang gibunta. Ano po? Pinapagirumdum na kita kan pag-asa na maabot na ang panahon kan pagbagsak kan makukusog na uran, bako pa po yan bagyo, pero namamati tadig di sanaga o tron ko sa mga pagtaraid na lugar, pag makukusog ang uran, mayo pang bagyo, naglalangkaw ang tubig. Kaya digdi man pinapagirumdum na kita na magtarabang-tabang kita, nalinigon ta po ang mga estero, ang mga kanal, tanganing pong digdi makatabang-tabang lamang para magbawas-bawas lamang ang pagbaha sa satuyang lugar. Mabalik kami pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, pati personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon neto ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kansa ng mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Makukuha sa General Luna Street, Ciudad Canaga. Remember the name, Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. So bless the Lord, my soul. Malagot po namin kayong inaanyayahan sa programang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow sa 91.9 BBS DWLB FM at pati sa Facebook tuwing alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Pakinggan ang mahalaga at banal na salita ng Panginoon. Salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ikalawa Timoteo 3:16 hanggang 17. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog na programa naman sa mga kababayan taoy. Good morning sa tuya pong mga kababayan na mga tugang. Talagang anda panahon na madalion madalion na panahon na mga tugang isipon mo mapit sa makabanga na naman ka na bulan kana Agosto sa aga 13 na 14 pag 14 mga tugang at anpit sa 15 Sabado so swirildua na yan sa private and government swirildua naman yan dahil naman yan pinagigibong disisiting yung mapaswildo mayo man kayan sa labor code mga tugang nakapalaman pag pizza 14
pag napatak ang na pizza 15, nagpatak ang pizza 15 nin Sabado, apuera na lang si mga may laog nin na Sabado. Apuera na lang. Kundi maayo man kaya kabihira man sa kumpanya and sa private and may laog nin na Sabado, apuera na lang sa mga mall. So maging sa private and government, pag pizza 14, nagpatak ang pizza 15 nin na Sabado, pizza 14, nasweldo na yan, Biyernes, so sweldo na yan na mga tubagan. Kaya duman sa mga kababayan ta, duwang aldaw na lang masweldo na naman ang mga yaon po sa parte kan na gobyerno, maging sa parte kan na pribadong sektor. So si mapuruli-puli dyan, magiging maugma na naman sa indang pamilya, mga magurang na masweldo na naman. So may mga pasalubong na naman. Kaya si mga aki, si mga aki, mga tugang na nagalat, ay ganado man yan. Narilinig-linig man yan sa parte mismo kan sa indang arong mapuli nga si mama sa kasi papa. Pizza 14 na nga, pizza 15, pizza 14, Biyernes nga, may suldo na nga si papa sa kasi mama. So pwede nga may pasalubong. Kaya ganado man kaya nitong mga aki, mga tugang. So ganado man na maglinig-linig para po may premyo. May premyo. Kaya lang pag-abot ni papa sa kani mama, luwahan pala. So grabe ang frustration na kana sa tuya pong mga kababayan, kana mga kaakian. So grabe ang frustration ninda. Iyan na kaya madali oda. Isipon mo, Agosto, September, ang September mapiesta na naman sa parte kan syudad kan na Naga. Pagkatapos kaya na mga tugang kana September, bulan ni na Oktubre, perang bulan na lang yan, Nobyembre, magkakaigwanan ni na eleksyon sa barangay, mga tugang. Disyembre na, perang pera na lang, bulan na naalaton, Christmas na naman na mga tugang. Christmas na naman naalaton na. So marayan itong mga nagalat ka na sinda mga bonus, so iyon na naman yan na nakakaabalahan na kana sa tuyo pong mga kababayan. Naunang bitan ta kasubago ang eleksyon sa barangay. Ang eleksyon sa barangay, mga tugang, may mga nag-file may nag-file po nin bill na i-oktaba ang eleksyon sa bulan po kana Nobyembre. And digdi anagad ninda mga tugang gibuna na digdi po 4 o 5 taon ang termino kana mga barangay official sa kana iski. 4 na taon na imbis na tulo gibunang 4 and an election hinahagad kan iba na gibon 2028 mga tugang. 2028. So digdi sa iling ta garo day man mangyayaring 2028 ana eleksyon na mga tugang kanda barangay saka iski. Ta inot na inot pag 2028 igwa kita ning kakaabalahan man na iba iyo po ana presidential election, presidential and local election na mga tugang. 2028 yan. So dahil pwede na mangyari na maiinot ang barangay election kaysa duman sa presidential election. Dahil po yan. And ang presidential election, mas magastos po yan na mga tugang. Mas magastos yan na kung ikukumpara, digdi po sa barangay election. Naunyan, kung magastos nin kadakol-dakol, ang gobyerno, ang Commission on Election,
para po mga tugang sa papaabuton na 2028 presidential and local election, sumayo na nin pundo na mangyayari para po tustusan ang barangay NSK election na mga tugang sa 2028. So ang mangyayari kayan, bakong 2028 ang eleksyon kung ipopospond. Bakong 2028 kung di mangyayari kayan, pwedeng 2029 na mga tugang ang eleksyon sa laog ka na barangay. So digdi may mga proposal pa naman lang. Proposal man lang and digdig data pa man aram kung iyan pwedeng aprobaran o ma-aprobaran ka na Congress o kan Senado taan na ma-approve po ka na mga pag-oktaba, pag-receipt kun nguarin ang barangay SK election, iyo po ang Congress and ang Senate mga tugang. Naungunyan, igwa nin prosupuesto kayan. May mga nagkakapira na nag-file na iuktaba po ang eleksyon sa barangay. Pero igwa manin saro na nainot na nag-file nin bill mga tugang nagahagad na iuktaba ang eleksyon kanda barangay asin iski iniyo po mga tugang si Senador Chis Escudero. Si Senador Chis Escudero anagad niya na i-receipt pero bulan man lang giraray ni Nobyembre. Inahagad niya bako nang yung pizza dos taan pizza dos kaya partner, siribot-sibot an na tao kayan, an kadaklan kayan, yaon sa parte ka na mga kampusan to sa mga simenteryo, todos los santos bagayan, although na pagbisita kan iba niya itong mga kababayan, nangyayari, pagbisita kan iba niya itong mga kababayan, nangyayari sa kampusan to, pizza uno kan bulan kan Nobyembre, pizza uno, naduruman na. Pero inaagahan yan, puruyat man. Puruyat, ang iba niya itong mga kababayan. Ang iba man, naduruman, dahil nakikisabayan, pizza dus na lang. Sa pizza dus na lang yan kita. Tayo man talaga ang selebrasyon. Kantudos Los Santos sa mga tugang. So naduruman. Kaya, hagad ni Escudero, maray pa rin kay Escudero may aranin ni sa katotohanan maray ni anagan ni Escudero bako ngayang pizza dos i-oktaba ta ngaya pero ngayon Nobyembre daw ngaya kung pirang aldaw i-oktaba ta okay iyan mas maray iyan dahil pwedeng sabayon kaya ang presidential election saka ana partibismo kanda sa sarong bulan sa sarong bulan o sa sarong taon dahil pwede nga sabayon na mga tugang tamagastos ang barangay election saka ang presidential election 2028 ikakag mo isipon mo 2028 ang election sa presidential permi po yan summer perming natataon yan kung na bakong Mayo perming Mayo nga ni pulan ng Mayo yan natataon patapos kaiyan dahil pangani tapos iskutin nyo tadig di bagas sa tuya haloy inaabot ni na sarong simana o duwang simana antes na iproklama partner ini yung mga yaon sa national level itong mga politiko na nanggana sa national position inaabot po yan ninda duwang simana mga tugang saro o duwang simana iyan pinakamadali na yan sa satuya pinakamadali na yan na resulta kan na birilangan resulta kan proklamasyon sa lado po kan na eleksyon national level 1 to 2 weeks mga tugang yan pagkatapos kayan ilingon mo dai pa man nangangahulugan natapos na anda
paingalo na po ana kumilik kadakol pa po yan na taigwa dyan nin mga narereklamo. Patapos aagadon paninda itong gastos gastos kaniyo pong mga nasambit na pong grupo kana mga nagkandidato daugman o gana aagadon pa itong salin kadakol pa so gusto sabihin na iniyo po mga tugang kung Mayo, Hunyo, Hulyo pwedeng Agosto aday man pwedeng sa Agosto sa inka kayo makakakuang pirak tulos na pang gastos panggastos sa eleksyon sa barangay. Bako ito mga kandidato sa barangay sa intulos kayo makakakuha ng pirak ang gobyerno para po igastos sa utro eleksyon na naman tulos sa barangay. In considering ngunyan pa lang nga mga tugang ang sabi kaniyo po mga tugang Comelec sinasabi kan Comelec na sa preparasyon na mga tugang kanda eleksyon sa barangay, naggagastos daan Comelec nin 8 billion pesos. 8 bilyones pesos na ang nagastos sa preparasyon kan Commission de Eleksyon. Siguro itong mga pagpapaprint yan kan mga baluta, pagbakal nin mga materialis o kung ano pang gagabiton, araw ka na ballpen, ink, o kung ano-ano pa. Pero ang sabi kan Comelec na kung iyo oktaba ang eleksyon digdi po sa barangay sa kasaiski pwedeng maghagad pasindaning kadagdagan na pundo pira na hagado na pundo ka na commission de eleksyon kung iyo oktaba ngunyan nga ni naggastos na dasin da sa preparasyon naggastos na po nin 8 bilyones pesos. Ang sabi kan Comelec, kung iyo oktaba, kaipuan paninda na maghagad nin pundo, kadagdagan na pundo. Pira na hagadon, 3 billion. 3 billion partner. Biroon mo yan, 3 billion, pwede niyang gamiton sa ibang mga proyekto, mga programa kan na gobyerno. Iniyo po nga nasambit na nga bagay. Kaya ano man ta digdi po iyo oktaba ta pa. Iniyo po nga eleksyon. Mas magayon nga niya na diretso na po ang eleksyon. Itong kay Escudero, okay to, itong proposal ni Escudero, dahi ka na madagdag, dahi ka na madagdag dumanda, nin pundo, dahi na mahagad pa nin pundo o budget, commission de eleksyon. Tapirang aldaw man lang iyo oktaba, sabihin tanang sarong simana, sarong simana ngaya iyo oktaba ta Lunes, ngaya eleksyon Lunes, Nobyembre 2, o dahi nago na ngaya sa otro Lunes na lang, o dahi naman magastos sa mga tugang, pwede pa to, itong hagad ni Escudero, simple man lang itong hagad ni Escudero, dahi bako na ngayon ko yan, tasibot man yan mga tao, puruyat man niya, okasyon baga ngayon kan mga kalag, rayaw niya sa simenteryo, anda sa tuyang mga kababayan kayan, nagbibirisita man sa sendang mga mahal sa buhay. So pwede ito makonsidera, Senado. Pero depende kaya yan depende kaya yan mga tugang, igwa man na gusto, nadigdi po, daigo na magkaigwanin na eleksyon sa barangay, ta nganing siguraduhon ka na iba niya itong mga politiko, na ngaya sa tuan mga barangay official, sa indan mga barangay official mga tugang, itong mga incumbent, kaya anibang mga politiko naguuyon man na ioktaba sagkod ng 2028 na eleksyon. Pero ang nahagad kang tao, ay mag-eleksyon na kita ngunyan. Data na i-oktaba, igwa ngayon ni nagkapirang mga opisyal, daiman po ngayon nagpapangsyonin na tultul, digdi sa naga nahihiling ta sa naga sa Kamara de Sura, kadaklan majority sa mga
barangay official nagpapangsyonin tultul. Ano? Majority yan na nahihiling ta. Igwa man ni nagkapira, day man niya nahali, may nagkapira po na pabaya man na sa sainda po nga mga pwesto, sa sainda nga katungdan bilang mga barangay official. So iyo man yan ang gusto kan sa tuyang mga kababayan na mahali na, maribayan na makakuamanin na tultul, na matrabaho po, para po maproteksyonan sinda. Igwa man na, iba man dyan, igwa man na nagugusto, magkaigwa na ngayon ng eleksyon ta, pag may mga ayuda ngaya, pag may mga ayuda, ang pinipili ngaya, si mga kuyan lang, si mga sadiring tao lang ngayon ninda, yun na naiinot. Si mga dapat nga abuton, di man inaabot, igwa man kayan, totoo man po yan. Pero, iyan bahala naman ang mga kababayan ta. Dahil man kita nagsasabi kung sa RSA yan, maayo man kitang pakiaram dyan. Aram na yan kan mga kababayan ta. Kung si sender rapat na araliuninda o iyo man yan. Kaya gusto maninda na magkaigwanin na eleksyon ta. Dahil man sinda kontento sa trabaho kanda iba din da nga mga opisyal. Susaro man yan sa basihan na mga tugang. Dapat pag official ka na barangay, nagpapangsyon ka ni na tultul na gigibo mo ang mga nasusolusyonan mo ang mga problema kan sa imong mga constituente sa laog ka na sa imong barangay. Bako na konpirasa na siniserbihan mo, bako na ansay mo sa nga pamilya, sa imong siniserbihan, bako sa na itong barkada mo sa media, sa imong siniserbihan, kundi gabos, iyan tayo yan ang pinagasumpaan mo. Kaya nahihiling tangon yan, nagaro masakit-sakit, masakit-sakit ini yung mangyari, nasa 2028 pa magkakaigwa po ni na eleksyon sa laog mismo kan barangay. Tadaiyan pwedeng pagsaroon ang presidential eleksyon saka ang barangay iski eleksyon sa saro sa ng taon ta. Mas magastos yan na mga tugang. Mas magastos yan. And digdi, mga tugang, sayang man pati nakapag-preparar na ang commission di eleksyon, naggasto na nina 8 billion pesos para po sa sindang preparasyon. And mahagad pa kung mauuktaba ang eleksyon, mahagad pa nina another additional na 3 billion pesos. Udur dakula po yan, sayang. And ang masakit kani, masasayang itong mga ibang binarakal na mga materialis, mga tugang, mga gagamiton, para po sa eleksyon. Arog kan arog kan bulpin. Isipon mo, masasayang yan. Ang Comelec nagbabakal po nin sa diring bulpin na ginagamit po sa eleksyon para magamit kan mga botantes. An iba dyan, pwedeng diin na magtirinta, pwedeng magtaragas na, itong ink, iyo man to, mataragas man po to, tamapaso na, diin na to magagamit, di lugi na ang gobyerno talagang kinakaipuan na magbakal pa nina mga bago. So, masakit po yan pag arog na po kayo na daralagan. Kaya nahihiling ta na talaga mangyayari ang nasambit ng bagay. Pero magpreparara si mga gusto na magdalagan po para sa eleksyon na mga tugang. Magpreparar ta, madali na. Ito pating pinag-file, file na bill, mayo pa day pa lamang ito na, day pa lamang napupunan, kaya masakit-sakit pa po ito. Habang paparani na ang eleksyon, masakit-sakit pa to na maaprobaran, na mapuspon po ang eleksyon. Isipon mo, Agosto, September, Oktubre, November. Aros 2 bulan may kabanga na lang mga tugang. 2 bulan may kabanga na lang. And party po kan
iski eleksyon. Kaya mag-preparar po duman sa mga kababayan ta na gusto na mag-kandidato. Ano po? No? Sabi ko nga ni, digdi po, dai pa lamang napupunan na nabasahon itong pig file na bill duman po sa Congress and duman po sa party mismo kanda sa party mismo kanda Senado na naghahagad na ioktaba ang eleksyon. Kaya kung igwaman ang pinakamadali kani tamaagi pa kay ninda first reading, second reading and final reading approval mga tugang. Sa kagunyan siribot-sibot partikan na Senado parters ka na Kongreso digdi po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatutok diyan. May mga trabaho pang iba. Day maaasahan, day matutukar, day matatawanin atensyon. And apwera kayan, pag nag-abot po ang bulan ka na Oktubre, mas lalong magiging sibut, magiging sibut ang Congress, asin man po mga tugang ang Senado, ninuli bako lang sa impeachment mas lalong magiging sibut sinda, ninuli po, tadigdi, magkakaigwa na po, pag-aadal para po sa budget sa next year. Magkakaigwa na pagtukar po sa budget kanda Pilipinas para sa next year. Kaya masakit po, masakit na mapukusan pa kaniyo pong Kongreso sa kakana Senado ining kahagadan mga tugang na magkaigwanin pag-oktaba kan eleksyon sa barangay. Analisaron lang po nindo analisaron impeachment nakatutok pagkatapos mga tugang nagsisisyon ang Senado pagkatapos and pagbulan ka na Oktubre dagos-dagos pa ang kaso o pagdangog kan impeachment. And pagbulan kan Oktubre, matukar na sinda ninda budget kan Pilipinas, national budget mga tugang matatawan pa daw yan sa paguna nindo, matatawan pa daw ning atensyon, iniyo pong pag-oktaba kan eleksyon sa barangay, daina mas tatawanin focus kan Senado sa kakan Kongreso mga tugang, iyo po ang pagpanday kan budget para po sa 2027. Kaya duman sa mga nag-aaliluya baka pa pero ako arayo na po yan sa pagtubod na mauuktaba pa na eleksyon sa barangay. Kaya ngunyan baga kadakol na nagkakasibot na si gusto magkandidato, sige na ang pabisto, sige nang paapod nin na miyembros ka na media para i-build up sa indang mga pangaran, iyan na nahihiling tangon yan. May mga problema yan na paluwason ninduan sa indong mga pangaran, kung may imo ka mo di nasa sa indo man yan. Kaya lang sabi ta duman sa mga kababayan ta magpili nin maray para po maging maray man ang dalagan dyan sa laugkan sa indong barangay. Pero padagos-dagos kita mga tugang digdi po sa laugkan na sa tuyang impormasyon na mga tugang. Digdi po sa laugkan na sa tuyang lugar mga tugang. Ako nagtutubod ako na mas magayon na magkaigwa po nin Bicolite Power. Digdi po sa laugkan na sa tuyang lugar. Sa Bicol region na nga ni, bako lang dapat dyan sa partikan na Rinconada area. Kaya lang maabot ang panahon na siyempre maabot magkakaigwa manin expansion iyan na nasambit ng bagay iyan nasambit ng proyekto. So mas magayon ni tanganing digdi po may napipilian kita. May napipilian kita sa inta gusto duman sa private o digdi sa
electric cooperative. So igwa ka nin choice. Ano, bakong arog mo niyan, mga tugang, saro sana, dominado sana kan sarong electric cooperative and nagkapira nga mga lugar sa pag-distribuer kan kuryente. Sumayo kanin pagpipilian. Maski palpak ang dalagan kan operasyon kan kuryente, serbisyo kan kuryente, maski mahal ang bill, presyo sa kuryente, digdi po, matukob ka, miyembro ka, dyan kooperatiba, tainot na inot kaipuan mo ang serbisyo ni na kuryente. Talangan man na mga pagiriba mo sa komunidad, mga pagiriba mo sa lauga mismo kanda barangay, gabus igwanin na serbisyo nin kuryente, ikamayo, dahi ka man magugusto kayan. Maski mga tios baga, gusto man giraray ninda, naigwasinda nin kuryente mga tugang. Alangan man na, medyo burubunggaloan na rung mo, pagkatapos nakapatintiyan kapag giraray nin gas, mga tugang, nakagamit ka pa man giraray nin gas, pagkatapos anibak kandila, mas magastos nga niyan, an kandila mas magastos yan na sa sarong aldaw pirang kandila o sarong banggi pirang kandila mapiperwisyo ka pa kayan, permi mong iisipon na baka ubos na si kandila, kaipuan mo na naman mag-ribay ni na kandila, mga tugang. Sumayo man kayan. Kaya mas magayon, ako nagtutubod, nadigdi po, tawanan nin tsansa, iniyo pong Bicol Light Power na pinaga-o-ofroser o pig-po-programa na itindog digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa programa kan mga Villafuerte ni Governor Elry Villafuerte. Tamakakatabang ni sa mga kasaraditan urog na duman sa mga kababayan ta kuna arin an maray na serbisyo asinda arin an makakabarato. Ano po? Takon na daita titistingon, iniyo po nga nasambit ng bagay, digdi sa nakita sa mga presenting electric cooperative ngunyan. So, kung ano ana sa indang serbisyo na pinaga-o-opreser sa satuya, matyaga na sa napalan kita mga tugang. So, tsatsagaan ta na lang, tamayo man kitang ibang pagpipilian ini man girari mga electric cooperative, pero kung igwakan kung may mga karibal ini, may mga kakumpetensya ini na pwedeng magserbisa sa tuya ninda serbisyo sa kuryente, mga tugang, digdi po makakapili kita kung arin an maray na serbisyo, asin kung arin an barato, makakapili kita. Pero kung saro, mayo na. So, digdi, taigwanin kakumpetensya, magkakaigwanin pasikatan, iniyo pong duwang kumpanya, mas marangani ken, mas dakuli, bako lang saroan na maging kakumpetensya, dapat 2, 3 o 4 pa, tanganing mas makapili ni na mas maray. Sumapili ka, arin an mas maray na serbisyo. Takon na maayo manin pagbabago, saro man, napalpak na serbisyong dadarawon, ano man ta, maaduman ka. So, kita mismong mga konsumidor, may tsansa na magpili kung arin ana sa tuyang dadarahon, arin ana sa tuyang mimiyembruhan. Ini yung presente nga o duman sa bago. So ini yung duwang ini, ninulit na may kakumpetensya, maisip ininin paagi kung paano ninda papakarayon
paano ninda magiging maray ang sistema asin moderno ang sistema and barato sa serbisyo sa kuryente na mayo nin palpak. Tako niisipon ta, gabos na mga electric cooperative may mga problema. May mga problema. Gabos na mga electric cooperative digdi po sa satuyang lugar sa laog lang kan probinsya kan Camarines Sur day na kita makiaram pa dumanggo na sa iba. Digdi lang sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Mga tugang permi na nagkakaigwa po ninda brown out. Permi nagkakaigwa ninda brown out mga tugang. Nagiging regular na pati ang brown out sa mga electric cooperative. Halawigon pati ang brown out. And digdi po mga tugang, akuon sa daiken mga electric cooperative, nasusuya po ang mga miyembros konsumidor. Habo kayan kan mga miyembros konsumidor na permina sana na nakakamati po ni na brown out. So kung may karibal ka, may kakumpetensya ka, maisip ka nin paagi kung paano na magiging maray ang serbisyo mo na dahil magkakaigwanin na mga buro brown out. Maisip ka, dahil po magkakaigwanin na mga bara brown out na yan. Taiyo yan ang saro sa abo kan mga konsumidor. Ang saro pa, maisip ka, duman sa mga kababayan ta, maisip pa mga tugang kung may karibal araw kaning pinagapaplano na ipatinduga na Bicol Light Power na kanda gobyerno provincial kan Camarines Sur na Governor El Revillaforte mga tugang. So mas maray maisip ka ni na paagi kung paano mo iniyo po mga tugang makukontra na day permi magkakaigwanin brownout. Isipon mo sa mga electric cooperative an permi nindang sinasabi mga tugang kaya nag-brown out tangaya nagpalpak si transmitter nagpalpak nga si transformer iyan ang permi nindang sinasabi kung nagpalpak ang transformer, taluma na, baguan nindo. Dahil man baga nagbabakal nin bago. Tamayo kayang kakumpetensya. Ay, tsagaan ta na lang ngayon. Iyon na ngayon. Kung mabakal nga kita, mas mahal ngayon. May mawawara nga sa tuya, sa opisina. Iyan. Pero, kung may kakumpetensya ka, ara mo, palpak na, luma na si transformer, perming nag-i-error, mabakal ka, partner. Mabakal ka, ay bakalan tata, baka mag-aralian sa tuyang mga kliyente, ang mga konsumidor, mag-value duman sa sarong electrical company. Iyo baga, mga tugang, iyan na, simple lang. Transformer, aram ng overload na ang mga nakakabit, pinipirit pa, partner. Pinipirit pa. Iaram nindo kung ano ang capacity kayan. Kaya nagpaparalpak ka, sige ang purutok, mas lalong nagiging damage, tamayong pakiaram, tamayong mang kakumpetensya. Sige na ngayon, ikag mo na ngayon dyan, pag nagputok ngayon, irayon ta, taday man ngayon. Irayon ta na lang ngayon pag nagputok ngayon. Pero pag yaon na ang Bicol Power Light, mapipiritan ang sarong electric cooperative kung ano man yan na kooperatiba, kung ano man yan na kooperatiba, mapipiritan na i-modernize ang sindang mga equipment, ang sindang mga materialis, mga tugang, sumapipiritan na tangani po na magdanay sa inda at sa inda mismo na mga members, consumers, mga tugang. And digdi, kung may kompetensya ka, digdi po mga tugang, matatawanin pagkakataon, nagmagparapalangkaw kan singil sa kuryente. Sige daw,
may miyembros konsumidor ka, na nag-maintain na sa imo sa electric cooperative, may saro man na power light mga tugang. Yaon man dyan ka kompetensya mo. Tano mapipiritan ana sarong electric cooperative na mag-impose nin increase, samantalang hababa ito pong sarong nagsusupply nin na elektrisidad ay daiyan magugusto na mabiglang malangkaw an singil sa kuryente. Aatid-atido niyan pagdaglangkaw nga kita, sigurado nga may mga pagkakataon nga na an ibang miyembro ta mabalyo nga ta barato, mahali nga sa satuya, mabalyo nga duman ta barato nga. Kaya digdi po daiyan makakapalangkaw nin na singil sa taripa sa kuryente mga tugang. Ihilingon ninda itong kakumpetensya ninda dahil nagpapalangkaw ninda singil sa kuryente. Anihilingon kay ninda na dahil mag-arali kaya dayan mapalangkaw nin singil sa kuryente tanganing dahil mag-arali po iniyo po nga sa inda mismo nga mga miyembros konsumidor. So arog yan kaya na mga tugang. Kaya mas maray ini aprobaran ini na Kongreso, aprobaran kana Senado, daita na pagparakuruntrahon na dumampo sa mga kababayan ta, na ibang mga politiko, ibang mga opisyal, daita na pagparakuntrahon, tarabangan ta, mas maray nga ni yan. Ang sabi baga ni President Bongbong Marcos, maghanap kita nin ibang mapapagkukuanan na ninda supply nina enerhiya. Bako lang ngaya na nakapokus kita sa sarong distributor. Tama baga? Ano ta pagparakuruntraon ta kung iyon ni na makakatabang nga mga tugang? Kung makakatabang sa satuya, an araw po kaninga mga senaryo, ay gipunta na. Tarabangan ta, itulod ta, dumampo sa Congress, itulod ta sa partiken Senado, tanganing mas pang mapadali. Iyan na, para sa ikakaray man yan, kan mga miyembros konsumidor ko, kisira, kalaban ka, bako kang suportador. Ang importante digdi, di kalidad na serbisyo, aniyahatod sa satuya, maray na serbisyo, mamamatian ta, hali po sa kuryente na masuplaya mga tugang. Tan mga miyembros konsumidor an presyo kan kuryente, an mga miyembros konsumidor dahil man nakakatawad. Bako maning arog kan barakalon na nababayadan mo, pwede kang magtawad dyan sa saod. Madyan ka, an presyo kan gulay arog ka pwede kang makatawad. An presyo kan sira arog ka pwede kang makatawad. Pero dyan, sa parte mismo kan na kuryente, pag pinadaran ka na nin bill, pag pinadaran ka na, mga tugang, mahayo na, iyo na talaga yan sa imong babayadan. Obligado ka na, dai ka na pwede. Kung may reklamo ka, ay haloy pa. Haloy pa na reklamo mo, ay dadangugon pa yan. Halimbawa, masabi ka, mahalon man sir, ano man talang kaw ana babayadan ko, ano tanaglang kaw, dahil man nagbago ana sa kuyang pinagagamit na mga appliances, iyo man giraray, ano man talang kawon ngaya, magkakaigwa pa nin board hearing, kung ano-ano pang hearing, antes na aprobaran, iyaluy pa, mga tugang. Pero kung may kakompetensya, mas lalong mapapadali, mas lalong mapapagayon ana serbisyo sa satuya po nin kuryente. Kaya an pangapudan ta sa gabos ng mga opisyalis, ano man na partido ka, partido na kinakabalian, itarabangan ta po ini. Itulod ta, tayo ni an makakarahay. Kung iyo an makakarahay para po mas lalong maging magayon, magian, an serbisyo ka na kuryente na ipinapasa sa satuya na mga miyembro sa konsumidor.
Mga tugang inabot na naman kaya kita nin oras nin pamamaaram. Uy, duman sa mga kababayan ta nagkakaigwan nin hearing. Duman po sa Partiken Senado, impeachment hearing tugang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapadagos, and ang nakasalang niya na mga tugang Iuman Giraray, ito pong yaon sa Commission on Audit. Pang 15 aldaw na ini. Pang 15 aldaw na ini kan ginigibong hearing o trial kan impeachment case ni Vice President Sara Duterte, mga tugang. So, antabay ka mo sa mga masunod. Sa agad mga detalyes ken antabayanan nindo sa bareta, mga tugang. Yaon yun dyan makukuha nindo. Nabot na kay kita nin oras, nin pamamaara mga tugang digdi sa programang Papitik-Pitik lang, digdi po sa BBS FM Naga. Mga tugang na kaibanan ta dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmul, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, bago kami magpaaram sa Papitik-Pitik lang, mapasalamat kita sa mahal na Diyos ninulikan na bindisyon na itinaw sa tuya para matapos ang sa tuyang trabaho, obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po ang sa tuyang deliberate. Mula sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magagalak dito. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Salamat man sa mga parantabay kan Papitik-Pitik lang digdi sa BBS FM Naga. Mga tugang sa pangaran kan mga parantabay ta. Pangaran kan programang Papitik-Pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. Papitik-Pitik lang sa BBS. BBS FM